Magsitulog po ang lahat. Buti pa kayo makakatulog. Ako hindi. No. Ano kayang pumapasok sa isip natin pag sinasabing annunciation? Oftentimes, pag sinasabing annunciation at naririnig natin ito, ina-associate natin exclusively sa pangyayari sa buhay ni Maria kung saan pumunta yung anghel, bumisita sa kanya at ipinahayag yung mensahe ng Panginoon. So pag sinasabing annunciation, kaagad tumatatak sa isip natin Maria at anghel. Pero alam niyo po ba na ang salitang annunciation ay general term po siya para sa pagpapahayag ng mensahe ng Panginoon? Kaya po sa Biblia, marami pong annunciation. Halimbawa, nung bumisita yung anghel kay Zechariah, annunciation din po yun. Another example is today's gospel. Nung ipahayag ng anghel ang mensahe ng Diyos kay San Jose sa pamamagitan ng panaginip, annunciation din po iyon. Ngayong araw, binibigay ng ating simbahan bilang bahagi ng ating paglalakbay sa Adbyento si San Jose bilang gabay natin. May mga bagay tayong matututunan kay San Jose. Ano tong mga bagay na ito? Una, si San Jose ay modelo po ng madasaling tao. Siguro matatanong ninyo, did he really pray? Did he really pray? Nagdasal po ba talaga si San Jose? Well, opo. Actually, unique yung pagdarasal ni San Jose sa pamamagitan ng panaginip. In a dream. Tulog po siya, pero kausap siya ng anghel. Sigurado po akong hindi mahahack. Diba? Sabi ko kahapon, the greatest or the best wireless connection po ay ang pagdarasal. So, hindi nahahack ang pagdarasal. Lalo na tulog si San Jose at kausap niya ang anghel. Nakikita niyo po ba yung katabi ninyo? Tulog po ba? Baka kausap po ang anghel. Well, okay lang po matulog. Sana, prayer ko, maraming iutos sa inyo ang Diyos. Maraming iutos sa inyo ang Panginoon. Alam po ninyo, I was given this statue na isang santo na tulog. That time, hindi pa siya famous. The Sleeping Saint Joseph. At mayroong isang tao, sabi niya, Father, yung mga petitions ko, yung mga prayers ko, mayroon din siyang ganitong statue ng santo. Iniipit ko po doon sa statue ni San Jose. At ang dasal ko, na sana sa pagtulog ni San Jose, yung mga petitions ko ay hingin niya rin sa Panginoon o sa anghel. Mayroong kasabihan na oftentimes hinuhumili ng pare, di ba? Ad Yesum per Maria, to Jesus through Mary. And I think this principle also applies to Joseph. Yung mga dasal natin, pwede pong through Saint Joseph, through the sleeping Saint Joseph. So magdasal. Si San Jose po ay nagdasal. So pwede po kayong matulog ngayon, gigisingin ko na lang po kayo after my homily. Second point, si San Jose po ay modelo ng taong marunong makinig sa Diyos at isinasa buhay ang pinakikinggan. Very silent po na tao si San Jose sa Biblia.
Sabi ko sa homily ko nung una na ang salitang silent, isang makukuha pa nating salita ay listen. Listen. Ang mga taong silent ay marunong makinig. Eka nga, in the silence of our heart, God speaks. Diba? Si San Jose, marunong siyang makinig at isinasabuhay niya kung ano ang pinakikinggan niya. Yung mga utos ng Diyos. Mayroon kasi sa atin, di ba? Yun, matalino. Marunong makinig, matalino. Pero walang paa, walang kamay, walang bibig, walang puso. Si San Jose, mayroon siyang lahat nun. Complete package. Kulang nga naman pag makikinig lang tayo. Tapos, wala na. Kahit nga sa misa, di ba, nakikinig tayo sa mabuting balita. Pagkatapos ng misa, ano sinasabi ng pare? Go forth. Isabuhay po ninyo. Isabuhay po natin. To sum up everything to close, sabi ng professor ko, knowledge is not knowledge unless you practice it. Knowledge is not knowledge unless you practice it. Ngayong ikatlong araw ng ating Misa de Gallo, let us ask Saint Joseph, na yung mga prayers natin ay sana sa pagtulog niya, sabihin niya sa anghel. And let us also ask Saint Joseph na sana bigyan tayo ng lakas na palaging makinig sa Diyos at isabuhay ang lahat ng utos ng Panginoon. Good morning po sa inyo. Magsigising po ang lahat.